Ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagbanta si Vice President Sara Duterte laban kay President Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, at kay dating House Speaker Martin Romualdez? Sa pangatlong araw po kasi ng impeachment trial ni Sara Duterte, naglabasan po yung mga dahilan kung bakit di umano nasabi ni Sara Duterte yung pagbabanta kay President Bongbong. Ang siste nito, sila-sila na nga lang ng mga DDS, hindi pa magkasundo o magkaisa kung ano ba talaga ang idadahilan nila kung bakit nasabi ni Sara Duterte yung mga binitawan niyang pagbabanta. Hindi ba dapat mag-usap-usap ang mga DDS? Pulungin kayo ni Sara Duterte at sabihin niya kung ano ang gusto niyang dahilan. Yung medyo kapani-paniwala kapag narinig ng taong bayan at sabihin na oo nga, hindi nga pagbabanta ang ginawa ni Sara Duterte kay President Bongbong. Hindi eh. Kanya-kanya silang pabida. Kanya-kanya sila ng dahilan kung bakit nasabi ni Sara Duterte yung pagbabanta niya kay Bongbong Marcos. Para tuloy naging multiple choice, parang bahala ka na kung sino sa mga DDS ang paniniwalaan mo. So, ang ginawa ko, kinumpile ko yung mga statement ng iba-ibang DDS at papipiliin ko kayo. Ano sa tingin niyo ang pinaka-totoong dahilan kung bakit nagbanta si Sara Duterte? Unahin po natin itong unang nabasa ko. Sabi po dito, what is Operation Romanov? VP Sara Duterte's defense team cited an alleged Operation Romanov, a supposed plot to eliminate her and her family, as the trigger behind her controversial threats against PBBM, the First Lady, and former Speaker Romualdez. Hindi po ako familiar dyan sa Operation Romanov na yan, pero yun ang sinasabing trigger kung bakit daw nagbitaw ng pagbabanta si Sara Duterte. Meron daw Operation Romanov, isang supposed plot para tsugihin si Sara Duterte at ang kanyang pamilya. Doon pa lang kaduda-duda na eh. Dahil alam naman na natin kung sino ang pinatutungkulan na itong post na to. Si President Bongbong Marcos na i-eliminate si Sara Duterte and her family. Ayan ha, kasama, and her family. At yun daw ang nag-trigger kay Sara Duterte para magbanta. Kapani-paniwala ba? Sa tingin ninyo, magagawa ni President Bongbong Marcos na ipapatay si Sara Duterte at ang kanyang buong pamilya? So dito, para sa akin, medyo mahirap paniwalaan. Number 2, itong sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, remember na ang sinabi ni VP Sara, it was anchored. Walang sinabi na ipapapatay si BBM. Ang sinabi ay kung may mangyari sa akin. Yan ang paliwanag naman ng isang DDS na si Attorney Rowena Guanzon. Kayo, I'm sure narinig nyo, napanood nyo yung meltdown ni Sara Duterte. Hindi ba sinabi ni Sara Duterte na ipapapatay si BBM? Balikan nyo yung kanyang sinabi. Na kapag may nangyari daw sa kanya, patayin si BBM, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez. No joke. No joke. So, hindi nagbibiro si Sara Duterte nun. At kahit na ano pang sabihin ni Rowena Guanzon, a threat is a threat. Pagbabanta po yan. At lalo na coming from the second highest official of the land, na ang pagbabantaan niya, yung pinakamataas na opisyal ng bansa. So, mukhang sablay pa rin para sa akin to. Number 3, yung sinabi ng kanyang attorney na si Mark Vinluan. Sabi ni Attorney Vinluan, when VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister. Teka muna, parang ang layo. Anong kinalaman nun? Okay, pagpalagay na natin, as a wife, mother, daughter, and sister, Vice Presidente yan eh. Dapat mananaig sa'yo yung pagiging government official mo. Isasantabi mo yung bilang wife, mother, daughter, and sister mo. At again, kung napanood nyo yung video, yan ba ang taong nagsasalita bilang asawa, nanay,
anak at ate? Sabi pa ni Binluan, she never incited sedition. She merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Ito halatang kasinungalingan ito. Ang gustong sabihin ni Atty. Binluan, hindi daw inciting to sedition yon. Dahil sinasabi lang daw ni Sara Duterte kung ano ang nasa puso't isipan ng mga Pilipino. Wala daw betrayal of public trust. Pero teka muna, nung sinabi niya na she spoke for and behalf of the people, so ang ibig mong sabihin, Atty. Binluan, nasa isip din ng taong bayan na sinasabi mong kaya lang sinabi ni Sara Duterte yon ay dahil yon ang nasa isipan ng taong bayan? Ano, gusto ring ipapatay ng taong bayan si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez? O di, sablay pa rin yan. O ilan na? 3 na to. 3 statement ng mga DDS na hindi magkakatugma. Pang-apat, ito namang binitawang statement ni Atty. Narvasa. Dahil yung pangatlong araw ng impeachment trial, may pinakita po silang video ni Zuleika Lopez. Ito yata yung i-detain si Lopez at ililipat sa kung saan at doon nagalit si Sara Duterte dahil sabi ni Atty. Narvasa, Zuleika's detention prompted Sara's grave threats. Pero dito, parang inaamin nitong si Narvasa na talagang sinabi ni Sara Duterte yung assassination threats against Bongbong Marcos, Lisa Marcos, and Martin Romualdez. Pero ang naging trigger daw doon ay nung na-detain itong si Zuleika Lopez. So, iba tong dahilan niya. Iba yung dahilan ni Rowena Guanzon. Iba yung dahilan ni Binluan. Pero puro DDS yan, ha? So, dito sa sinabi ni Atty. Narvasa, he has admitted that Sara did make assassination threats. Oh, bakit nakala ko ba? Gustong palabasin, lalo na ni Robin Padilla, na AI lang yung video. Na yun daw ay hindi original. Yun daw ay parang altered na. Hindi na siya raw, hindi na siya original. Meron pa bang mas magiging original kesa dun sa ginawa mong live, yung pagbabanta kay President Bongbong Marcos? Ano pa bang raw material ang hinahanap ni Robin Padilla? So kung ang sinasabi ni Robin Padilla at ng ibang nagtatanong o yung nasa defense team na parang hindi authentic yung pagbabanta ni Sara Duterte, bakit parang itong statement naman ni Narvasa ay umaamin na sinabi yun ni Sara Duterte? At nabalikan ko yung sinabi ni Atty. Binluan na nasabi daw yan ni Sara Duterte hindi bilang vice-presidente, kundi bilang ina, kapatid, or kung anumang relasyon meron ka kay Sara Duterte. O, di ibig sabihin, talagang sinabi yan ni Sara Duterte, talagang nagbanta siya. So bakit sasabihin naman ng ibang DDS na hindi totoo at AI lang yung video? AI kayo dyan. Kayo ang mahilig maglabas ng mga AI. Tandaan nyo yung AI video, yung polvoron video kuno ni President Bongbong Marcos. So ngayon, ang nag-trigger naman kay Sara Duterte ay si Zuleika Lopez. At last but not the least, at number 5, itong sinabi ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya, nagsusumbong siya o si VP Sara sa taong bayan na merong threat sa buhay niya at hinihingi niya ang tulong ng taong bayan na kapag pinatay ako, itong mga pinaghihinalaan ko, iganti niyo ako dito. Humihingi ako ng katarungan sa inyo. Uy, parang layo naman yata yan, Atty. Panelo. Parang hindi naman yata yan ang mga binitawang salita ni Sara Duterte. Kayo ba, nung napanood niyo yun, para bang nagsusumbong si Sara Duterte sa taong bayan? Humihingi ba siya ng tulong at paghihiganti kung sakaling may mangyari sa kanya? Humihiling ba siya na iganti siya ng taong bayan kapag may nangyari sa kanya? Saan na napunta yung sinabi ni Sara na may nakausap na siya? At ang gusto pang palabasin ng defense team ni Sara Duterte na walang matibay na ebidensya na nangontrata si Sara Duterte ng assassin. Di ba? Sinabi na nga ni Sara Duterte, may nakausap na akong
tao na kapag may nangyari sa kanya, patayin niya si Bongbong, si Lisa, si Martin. No joke. No joke. So ano kaya ang tawag ng defense team dito sa taong kinausap ni Sara para pumatay? Hindi ba assassin yun? Sabi ko sa inyo, ginagago tayo ng defense team at ng mga DDS. Ang hindi nila alam, ginagago nila yung sarili nila. Lalo na't magkakaiba sila ng mga pahayag. O di ba? Mula kay Rowena Gonzon, kay Atty. Villuan, kay Atty. Narvasa, kay Atty. Salvador Panelo. Uy, teka muna, puro attorney yata yun ah. Pero bakit magkakaiba sila ng linyahan? So, ano ba talaga ang pinakadahilan kung bakit sinabi ni Sara Duterte yung kanyang pagbabanta kay President Bongbong Marcos? Pero kahit na magka-rumble-rumble ito mga dahilan ng mga DDS, isa lang po ang hindi maikakaila. Nagbanta si Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa sa inyo na yan. Alin sa 5 binanggit ko ang para sa inyo ang totoong dahilan kung bakit na-trigger si Sara Duterte na magbanta? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.